Itutuloy po natin yung usapan na yan. Kinakailangan lang nating malaman ng update po na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga, meron pa ho yatang nawawala dahil sa tumaob na isang fishing boat sa Santa Ana, Cagayan. Paghanda dito sa papasok na bagyong Opong, ang Philippine Coast Guard, pamagitan ng kanilang spokesperson, Captain Noemi Cayabyab, nasa ating linya. Captain Cayabyab, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, ma'am. Yes, good morning po, Sir Orly, at lahat po na nakikinig sa ating programa. Mabilis lang. May nakita na ho ba yung mga hinahanap natin ng mga tripulante ng fishing boat na lumubog o tumaob sa Santa Ana, Cagayan? As of the moment, Sir Orly, meron pa po tayong hinahanap na 3 missing fishermen po. 3 missing pa rin. Ano ho bang sitwasyon doon sa karagatan ng pinangyarihan po ng pagtaob? Malakas na ho kasi ang alon simula pa kahapon hanggang gabi. Tama ho ba, Captain? Yes, tama po kayo, Sir Orly. Hanggang kahapon sa huli po nating search and rescue operation, hindi pa rin po magandang panahon. But definitely, we will continue the operation po ngayong araw. Ano ho bang nangyari? Lumayag ho ba sila bago itong abiso ng gale warning o nagtangka pa rin pumalaot kahit na meron ng babala? Well, based po sa report na natanggap po natin, ito pong fishing bangka ay supposedly magti-take shelter sa Anchorage area. Dahil nga po, yes, dahil inaasahan nga po talaga na itong lakas ng bagyo na darating sa area po nila. So, nung nasa Anchorage area na po sila and they were securing their fish nets, ang based po sa report po natin ay successive na yung taas po ng alon at yung hampas ng alon at saka yung lakas po ng hangin, that caused their fishing bangka po to tilt and capsize. So nasa Anchorage na po sila taking shelter supposedly. 3 ang nasawi, 4 ang missing, binabanggit nyo, Captain Cayabyab. Yung mga na-rescue, kumusta naman po? Meron ho bang kinakailangan dalhin sa ospital? Yes, nung natanggap, nung na-rescue po natin 3 pala ang missing. 3 ang missing. Yes. So, Sir Orly, i-clear ko lang po, 6 rescued, 4 po yung na-retrieve po natin ng mga katawan, and 3 po yung missing. And based po, yung sa 6 po na na-rescue po natin, we automatically, once we receive them, we turn over them to a hospital for further medical assessment po, and they're all safe naman po, Sir Orly. Okay, last question na lang, Captain, kumusta po ang paghanda naman ngayon? May papasok na panibagong bagyo at lalo-lalo yung mga binabanteang mga lugar, mga baybayin na kinakailangang ilikas at paalalahanan ng mga mangingisda na wag mo nang lumayag. Yes, opo, Sir Orly, naka-red alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard, and yung area po ng northeastern Luzon and northwestern Luzon ay nakasuspended pa rin po ang mga sea travel po nila. So naka-activate pa rin po ang ating mga deployable response group 24/7, and nabanggit niyo po nga po na hindi pa rin po magandang panahon. So we also advise yung mga coastal communities po natin, particularly yung mga mangingisda, na huwag po munang maglayag kung sa tingin po nilang hindi po kakayanin ng kailang mga sasakyang pandagat, at palagi po namin paalala ay palagi po sila makinig po talaga sa mga balita bago po sila umalis sa kanilang mga tahanan, at sundin po palagi ang mga opisyal na abiso ng ating lokal na otoridad. Captain Cayabyab, maraming salamat at magkabalitan at magkatawagan po ulit tayo sa kasakali may mga kinakailangan kayong i-abisa sa ating po mga kababayan, lalo na ho sa bagyong Opong na papasok po sa ating o nasa loob na ho sa atin, at inaasahang mararamdaman natin sa darating na Biyernes na umaga o gabi. Captain, maraming salamat po sa inyo. Sige po. Thank you, Sir Orly, and good morning po. Spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab, ang inyo pong napakinggan. Walang pinoprote.